Maayong buntag kaninyong tanan. What is our attitude when someone challenges us? And how do we respond to this challenge? 2 days ago, Bishop Raul surprisingly told and challenged me to be the homilist yesterday. To be honest, I was really surprised, and to hide what was in my heart, I just laughed. For the first time in my life as a priest, I will be delivering a homily in front of the camera unya live pagyud sa TV o sa Facebook or any other social media platform. I thought it was a joke because he was laughing, but I was wrong because it was indeed a real challenge that needs to be accepted courageously and with faith in God's inspiration. 2 days ago, I was challenged, and yesterday, I took up the challenge, and it feels so fulfilling knowing that people were able to understand the message of God for them and be inspired by it. Tinuod gayud ang gisulti sa Salmo Responsorio. Sa gihapon, awitan ko ang kaayo sa Ginoo. As I watched the edited video of my homily, nakaingon ko sa akong kaugalingon, ako na. I believe what transpired yesterday was God's great work in me. With this, akong balikon ang giingon sa unang mga linya sa Salmo Responsorio na nag-ingon, ang mga kaayuhan sa Ginoo, akong awiton sa gihapon. Latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong bakba sa imong kamatinud-anon. Nalipay ba ako sa challenge nga gi-post ni Bishop kanako, duha ka adlaw ang milabay? And my answer is yes. I took up the challenge, for I know it is one way I will find myself growing. Speaking of challenge, ang atong mga pagbasa karon puno kaayo sa mga challenges. Apan sa dili ko pa isaysay kaninyo kining mga challenges nga naa sa atong mga pagbasa. Buot una nako ipasayod sa tanan nga bisag wala pa kining mga pagbasa, nasayod na kita sa atong panahon og kahimtang. Daghan na kita giatubang nga mga pagsulay. Apan atong inumduman that in every challenge or struggle that we have been going through, let us always believe that God is preparing us for something good and beautiful. Usahay dili nato ma-appreciate ang maayong epekto ni ining panghitabo tungod kay nagtan-aw lamang kita sa kung unsa lamang ang negatibo ni ini. Sama pananglit kanang ingnan ta nga stay at home. Ang atong makita ni ini ang negatibo lamang kay tingalig majority sa atong mga oras wala man diha sa balay o dili nato kauban ang atong pamilya. Apan kun ang positibo mao'y atong tan-awon, makaingon kita nga kini ang higayon nga masuod ko sa akong mama o papa, sa akong anak o mga anak, mga pag-umangkon ug uban pa nga naa sa among balay.
Daghan pa nga mga pagsulay ang atong kiatubang, labi na karon, and we must not deny those challenges. Pero ingon pa ni Bart Brooks, if you're not being challenged, you're not getting any better. If you're not being challenged, you're not getting any better. And if I may add, you are not getting any holier. Sa ako na ginaingon, ng atong mga pagbasa karon puno kaayo sa mga hagit sa Kristohanong kinabuhi. Ug kining maong mga hagit dili lamang sa usa ka partikular nga grupo sa mga tao, kundi kanato gayud tanan nga mituo o misunod kang Kristo. Una, diha sa Ebanghelyo ni San Marcos, si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, panglakaw kamo sa tibuo kalibutan, ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Mga igsuon, dinhi palangdaan sa atong Ebanghelyo, challenge na kaayo. Unsaon pagpanglakaw nga pugngan man gani kita mugawas sa balay. Literally, that would be the reaction. Ug dinhi mosulod ang kaimportante sa teknolohiya nga bisag naara kita sa balay, we can still preach the good news. Dinhi mosulod ang kaimportante ni ining gitawag nga social media platforms. We use Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, and many others to inspire people to spread good vibes to them. Igon pa si Papa Francisco, the Catholic Church and all people of goodwill see great potential in social media when the net and networks bring people together, help them share useful information, and educate one another. Midugang pagayod siya sa iyang pag-ingon, using social networks to form and promote community implies encouraging interaction, support, and solidarity. Jesus is challenging us to be preacher of the word. And in this time, let us make use of social media and use it properly and prudently. Do not trigger hatred, bitterness, and anger. Rather, promote love and reconciliation, because that is what Jesus wants us to preach. Ikaduha, sa atong unang pagbasa, si San Pedro naghangyo sa mga tao nga anaa sa pangatungdanan. Siya miingon, naghangyo ako kaninyo nga bantayan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo. At imana sila, dili tungod kay gipugos kamo, kundi tungod kay inyo mang kabubuton, sumala sa ipabuhat sa Dios kaninyo. Ayaw paghari-hari kanila, nga gipiyal kaninyo, aron inyong atimanon, kundili ipakita kanila ang maayong panigingnan. Mga igsuong mga kaparian, mga relihiyoso o relihiyosa, mga seminarista, sa among mga obispo,
ingon man sa mga opisyalis diha sa gobyerno, ug ang tanan nga anaa sa pangatungdanan. Let us take up this challenge seriously and religiously. Sa iyang sulat ngadto sa mga pari, si Bishop Raul miingon, "The worst time is the best time to be a priest." Sa iyang pagbisita sa Kapitolyo sa probinsya sa Surigao del Sur, madasigon nga miingon si Bishop ngadto sa gobernador, "Gob ni ining panahona, imo untang ipakita kanamo nga ikaw ang among amahan." Sama ni San Pedro ug pinaagi ni ining unang pagbasa, isip usa ka anak dinhi sa probensya ug isip usa ka pari sa diocese. Papausanon akong muhangyo nga magtinabangay kita aron atong maatiman pag-ayo ang mga tawo nga gitugyan kanato sa Ginoo. Atong hinumduman that we are not just preacher of the word, but we are also in the service of the word. Ikatulo, diha ra usab sa unang pagbasa, si San Pedro midasig sa mga batan-on sa iyang pag-ingon, "Kamo usab nga mga batan-on, kinahanglan mutahod sa mga magulang kaninyo. Pagpaubos kamong tanan ug pag-alagad sa usag-usa. Pagbantay ug pagtukaw kamo, kaya ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa leyon nga nagngulob, nangita og tukbonon." Niini ra ba nga sitwasyon karon, sulayon gayud ang mga batan-on, bisag kabalo nga bawal, pero musupak gihapon. Para kanako, simple lang ang hangyo ni San Pedro, nga dili magginahi sa ulo. I am sorry to say this, pero karon na ba gayud nga panahon, ang makahatag og stress sa mga ginikanan mao ang pagkagahi sa ulo sa ilang mga anak. As the Diocesan Youth Director, mohangyo ako sa mga kabatan-unan. Palihog, ayaw kamo pagpabadlong. Mga igsuon, nasayod kita nga kung adunay hagit, magkinahanglan gayud kini og sakripisyo. Dili sayon apan adunay maayong resulta kun kini adunay pagpaningkamot inubanan sa tabang sa Ginoo. Baliko nako ang akong giingon kaganiha, that in every challenge and struggle we have going through, let us always believe that God is preparing us for something good and beautiful. Mao kini ang pasalig sa Ginoo diha sa unang pagbasa nga nag-ingon, ug inig padayag na unya sa Pangulong magbalantay, makadawat kamo sa mahimayaong korona nga dili mulupad. Dili ni siya korona nga makamatay, kundili korona nga makahatag sa kinabuhing dayon. Sa mga batan-on, kini ang gisaad sa Ginoo kaninyo kung kamo mudawat ni ining mga hagit. Mao kini ang iyang pasalig diha sa unang pagbasa. Apan human sa inyong pag-antos sa mubong panahon, ang Dios nga tinubdan sa tanang grasya ug maoy nagtawag kaninyo sa pagpakingambit sa iyang walay katapusang himaya uban kang Kristo. Maghingpit
ug maghatag kaninyo ug kalig-on, kusog ug sukaranan nga dili matarog. Mga igsuon, ato nang nadungog ang mga challenges nga anaa sa atong mga pagbasa. Ang pangutana karon, are you willing to take up the challenge? It is now your choice. Apan hinaot unta nga pilion ug dawaton ninyo nining mga challenge nga gihatag kanato karon sa atong Ginoo. Amen.